Hello Jejo Fanatics! So nandito naman tayo para mag-review, mag-usisa, reviewin itong si Jejo Classified Series Leatherneck. So una sa lahat, tingnan natin yung packaging. So ito na yung pinakabagong packaging na ginawa ng Hasbro. Ano na siya, yung nawala na yung artwork dito sa gilid, parang pinasimple nila. Then ito yung pa rin, yung parang carbon fiber, parang ganyan. Ayun, Jejo Leatherneck, then Jejo Classified Series. So yung pangalan nandito na lang din. Ayan. So ayan na yung pinakabagong packaging ng Hasbro. Then yun, ito yung artwork niya na minsan halos kapareho ng nakalagay dyan. Then ito nasa 148 na 148 na number ni Leatherneck. So dito sa kabila, yan, yung mga QR code, then yung maliit na artwork niya, then yung mga attributes niya. Then yung sa likod, ayan, nakita naman natin yung nandito, so dial tone, then si Leatherneck, ayan yung artwork. So nasa 148 na. Then yan yung mga tension. So ayan, tignan natin yung accessories ni Leatherneck. Unahin natin sa bag. So itong bag na to, katulad nung kay Recondo, diba? Yung bag niya, so yan yung bag niya. Then yan, so simple lang, parang naulit-uli yung bag. Then ito yung rifle niya. So itong rifle niya, parang yan, medyo bago to, parang ngayon ko lang din nakita, no? So itong magazine na alis yung magazine. Yan. So ito may grenade launcher, so all black. So ito medyo ano naman siya, matigas, hindi siya PVC. Then next yung handgun niya. So yung handgun niya simple lang din. Ayan. So pwedeng lagyan ng ano, ng dito yung pops ba tawag doon. Ayan, may butas siya. Ayan, umutak kong tawag. Then next yung knife niya. So yung knife niya okay sa akin kasi yun, black handle, then silver yung blade. So at least, kasi yung iba lahat hindi black color, lahat na diba? So ito okay naman to. And next yung parang ano niya, porceras niya. Hindi ko alam kung bakit may ganito rin siya. Ayan. Pero ito, ingat lang kasi nahulog na to, muntik nang mawala sa akin to, buti nahanap ko. So yan, ingat pagka mas maganda alisin muna pagka nilalaro or pinopost muna siya, then tsaka na lang ilagay pagka okay na. So yun lang yung ano ko, yun lang yung nag-experience ko kasi muntik na itong mawala. Then next yung meron siyang dalawang close piece. So sa wakas yun, naglagay sila ng alternate na close piece. So ayan, birang-bihira na magsama ng ganito na close piece. Ayan. Then kasi alam naman natin si Leatherneck, ano siya hand to hand combat din to So ayan, parang siyang si Sergeant Slaughter din. Ayan, so ayan, maganda yan, may alternate na kamay siya. Then ito maganda rin to.
Yan, parang ano siya, gagel siya, diba? Yan, maganda rin to. Ayan, so tingnan natin yung fit nito, kung maganda, kung di ba nalalaglag. Yan, parang ano siya eh, parang kita yung mata niya rito pagkasuot niya to. Ayan. Then next yung sombrero niya, yung cap niya. So ayan, most of the time si leather neck suot niya to. So birang bihira siya na wala siyang cap, pero meron din mga episode na wala siyang cap. Ayan. Then punta na tayo mismo kay leather neck. Si leather neck, medyo marami rin siyang episode na palabas siya, na pinakita siya na minsan siya pa yung bida sa isang episode. So yan, kaya kinuha ko rin itong si leather neck kasi ano rin siya isa rin siya sa popular na G.I. Joe, tsaka isa siya sa pinakamatapang at medyo maintit ang ulo. Yan, yun ang pagkakaalam ko kay leather neck. Yan, so natin si leather neck. So yan, sana ilabas na rin nila si wetsuit kasi yun yung best friend ni leather neck. Sila lang yung laging magkasama. Ayan. So pagdating naman sa sa head sculpt, so okay naman. So ang ganda naman ng head sculpt ni leather neck, pero kasi most of the time makita natin siya na nakasombrero siya lagi. Ayan. Yung vest niya, hindi ko alam kung ito talaga yung vest niya, parang green lang din kasi siya. Ayan. Tapos dito meron siyang insignia, yung rango niya. So tatlong guhit, so ibig sabihin sargento, sarge. Then may isang guhit sa baba, so ibig sabihin baka staff sergeant. Ayan. Tapos dito meron din siya. Ayan. So yan, maganda rin naman yung pagkakagawa. Then meron siya dito parang walkie-talkie pero hindi naalis. Tapos dito parang meron siyang ano rito. Ayan. Siguro yung sa walkie-talkie niya rin to. Then holster niya sa barrel. Ayan. So tingnan natin yung articulation. Head rotation. Ayan. So may ikot naman siya. So pagtingin sa taas, ayan, tingin, hanggang doon lang kasi yun nga, tumatama yung ulo niya rito. Ayan, tapos tingin sa baba, ayan, hindi masyado. Ayan, hindi masyado yung articulation niya pagtingin sa baba. Then T-pose, ayan, T-pose, naman T-pose. Then yung butterfly joint, okay naman, maluwag na, ano naman siya, malawak naman yung butterfly joint niya. Then yung double pinless elbow joint niya, yun, medyo matigas lang. Tapos dito meron nga pala siyang relo. Ayan. Ayan. Medyo okay naman. Sa kabila ganun din, double pinless joint. Then yung abs crunch niya, dahil nga sa may vest siya, hindi rin masyado, pero meron, pero siyempre hindi siya 100% na ma-articulate kasi nga may vest siya, pero meron pa rin. Then yung drop down legs, meron naman drop down legs. Then meron ditong hip rotation. Yan, hip rotation. Then double, huwag, then double pinless knee joint. Yan, okay naman. Yan. Then yung
boot rotation. Okay naman din yung boot rotation. So meron nga po itong ikot dito. Ayan. Tapos to, ayan. So okay din. So yan si leather neck. So pagdating sa articulation, okay naman din. Ayan. So lagyan natin yung mga accessories niya. Lagyan natin sa ito, yung knife niya. Ayan. Then siyempre yung handgun niya sa kabila. Ayan. Handgun. Then yung ito kasi ito ingat dapat dito. Ayan, o siguro sa huli na natin lagay ito. Then yung ito, ganda to. Tingnan natin kung okay. Yan. So okay naman pagdating dito sa gilid. Hindi naman siya nalalaglag. Hindi. Okay siya. Tapos kita yung mata. Ayan. Then siyempre hindi natin makikilala si leather neck. Yan. Yun. So pagka wala yung salamin niya, yan natin. Yan. Kasi most of the time ganyan lang din siya eh. Diba? Nakasombrero. Halos pareho sila ng sombrero ni Gangho. Yan. Yan. Okay, suot muna natin ito. Lagay muna natin itong yan. Then yung ito, lagay natin. Hindi ko na matandaan kung saan yung mga episode na naka sunglass o naka goggle si leather neck. Hindi ko na matandaan kung saan episode ba o nagsuot ba siya ng mga goggles. Hindi ko na matandaan. Then ito kasi ayan, nakamalaglag yan. Then yung bag niya ngayon, itong bag niya hindi kasi ako fan ng mga bag. So sa akin kahit na walang bag okay lang. Yun nga kasi hindi ako fan ng mga bag eh. So most of the time ang daming bag na hindi naman nagagamit. So hindi ko nilalagay kahit sa mga display. So konti lang yung mga G.I. Joe na nilalagay ko yung bag, pero most of the time wala. So yan si leather neck. Isa ko pang comment kay leather neck. Parang para sa akin parang naliliitan ako sa kanya. Kasi may mga episode na parang kasing laki niya si Gangho. Diba? Kasi kunin natin si Gangho Yan. If I'm not mistaken, may mga episode kasi na magkasama sila. Diba? Parang naliliitan lang ako. So siguro mas maganda si leather neck. Ginawa nilang kasing laki ni Gangho. Wala lang, parang yun lang. Liit siya kasi kinuha si leather neck sa parang normal na laki na mga G.I. Joe. Kasi si Gangho, yan yung mga malaking si Gangho, si Roadblock. Kung mas okay siguro yung height ni parang malaki rin si si Bazooka. Yan, si Bazooka kasi iba yung build ng katawan din So para sa akin
Although kasi si Bazooka, tingnan nga natin ito, si Bazooka kasi nakalagay na to sa mga ano ko eh. So malaking ano rin to, malaking tao rin to si Bazooka Dapat siguro mas pinreho na lang nila dito si Leatherneck kay kasing laki ni Bazooka. Parang kasing halos kasing parang magkaka-built nga nito si hindi, parang mas maliit lang ng konti si Bazooka kaysa kay Gangho. Pero ang liit ang liit yan. So yun nga, yun ang ano ko, siguro dapat yung build ng katawan dapat pinareho na lang kay Bazooka. Yan si Leatherneck. Yan, nakita ko lang sa inyo. Yun lang ang ano ko, parang nalilitan lang ako kay Leatherneck na dapat kasi actually parang ewan ko, comment lang kayo or ilang tingin ko na dapat mas mas malaki siya o matangkad. So yan, si Leatherneck. Yo Joe.